Hello once again to you, my lovely Cuisinatics. Welcome again to our Cuisina. Meron na naman tayong bagong Culam. Dahil ilang araw na kami nagpiprito, nag-request si tatay na ayaw niya ng may oil. So ang gagawin natin ngayon ay isa sa mga dishes na kinalakhan ko sa bahay namin. Ito ay ang pesang manok. Ang iba, tinatawag nila itong parang nilagang manok. Maraming hayop pala ang pwede mo ipesa. Pero sa bahay namin, ang madalas na pinipesa ng nanay ko, dalag. Kaya lang, ang dalag, hindi ko na masyadong ma-appreciate ngayon dahil ang hirap kainin, matinik. Kaya ang ginagawa ko na lang ay pesang manok. Pero, merong konting pagbabago sa recipe na ito ng nanay ko. Makikita ninyo later on. So, simple lamang ito para itong sinigang. Yung talagang chuk, chuk, chuk. Bagsak lang kayo ng bagsak. Para pumasok yung talagang lasa ng ating aromatics, medyo gigisahin natin ang ating sibuyas at ang ating luya. Iba kasi pag dumaan talaga sa gisa yung ating aromatics, mas nagiging mabango, mas nagiging malasa kaysa sa talagang chuk, ginanon niya lang ninyo. Okay? So, gigisahin ng konti. Medyo nangangamoy na ang luya. So, ibig sabihin, medyo okay na siya na malagyan ng manok. 2 pirasong manok lang ito, no? Kasi, dadalawa lang kami ni tatay. Okay? So, skin side down para hindi dumikit. Yan. Hahayaan natin na pumasok yung lasa ng luya at ng onions. Hindi naman natin iba-brown talaga ito dahil unang-una, ito dish na may sabaw. Hindi naman ito parang fried chicken. So, bago natin siya lagyan ng sabaw, kailangan maging malasa ang ating manok. Lalagyan natin ng patis. Of course, pwedeng salt, pero alam naman natin na mas malasa ang patis. Mas may umami flavor kasi ang patis. Tapos, syempre, lalagyan natin ng kaunting paminta para malasa ang manok natin. Lagyan natin ngayon ng ating tubig. Or kung meron kayong chicken broth, mas maganda. Pero ito kasi tubig, tapos lalagyan natin ng chicken cube. Huwag natin masyadong dadamihan yung ating tubig. Kasi kung masyadong marami yung sabaw, hindi mo masyadong malalasahan yung chicken. Kumbaga parang hindi siya chickeny ang flavor. Malabnaw, in other words. So ako, papalambutin ko kasi dito yung patatas at carrots. Pero, tsaka ko na siya dagdagan. Pero gusto ko konting tubig lang talaga. So, habang pinakukuluan natin ito, ilalagay na natin ang ating isang chicken cube para talagang, madagdag dun sa chickenini flavor. Okay? Okay, and then, syempre, yung ating paminta na buo, ang ating patatas, ang ating carrots. Okay, ganun lang kasimple yon. Okay? So, ngayon, palalambutin natin itong mga patatas, carrots, at syempre, lulutuin natin ang ating manok. Probably around 10 to 15 minutes. Depende sa laki ng mga hiwa at saka depende sa laki ng manok. Okay? Habang iniintay natin na maluto yung ating manok at ang patatas at ang carrots, gagawin natin yung ating sausawan. Ang sausawan ng nanay ko ay yung miso. Mabibili ito sa palengke. Minsan puti siya, minsan yellow siya. This is made out of soybeans. Ito yung ginagamit sa mga pagkayo nagsisigang ng fish, yung sinigang sa miso. Ito naman, ang ginawa ng nanay ko is hiwalay. Hindi niya sinasama sa sabaw.
ang ginagawa niya, parang ginagawa niyang sausawan. Ginigisa niya yung miso. Tapos yun yung ginagawa naming kasama nung chicken. Nagiging mas malasa. So, ang gagawin lang natin dito ay igigisa natin siya sa bawang, sibuyas at kamatis. Parang parang pareho din ang konsepto nito ng buro. Alam niyo yung burong kanin sa mga Kapampangan? Burong hipon, burong isda. Ako, ang ginagamit ko, halimbawa, hindi naman sa pesa, minsan, sinasama ko to sa piniritong isda para siyang buro. Tapos minsan binabalot ko siya sa gulay, sa mustasa. Tapos ang sarap-sarap niya sa isda. So I think this is another innovation na kung wala kayong buro, pwede kayong gumawa miso. And this is very, very healthy kasi nga magandang siya, source of protein. So ngayon gigisahin natin ito sa sibuyas. Ang next natin ay ang ating bawang. Hanggang sa bumango lang, huwag natin susunugin ang bawang. And of course, our kamatis. At ngayon, lalagyan na natin ating miso. Lalagyan natin siya ng konting water para maganda yung texture niya. Yan. Titikman natin ngayon. Ako, hindi nyo na kailangan lagyan pa ng kung ano pa man. Kasi medyo maalat na siya. So, wala nang kinakailangan na asin, patis, o kung ano pa man. Kung gusto nyo lagyan ng konting anghang, kayo na. Pero sa akin, okay na to. Ayoko na masyadong ma-OA pa dahil eksakto na yung combination natin. So, luto na yung ating miso. At ngayon, silipin natin ang ating manok. Okay. Oh, yes, malambot na ang carrots. Yes, malambot na ang ating patatas. So, titikman muna natin. Tingnan natin kung meron tayong last minute adjustments bago natin ilagay ang ating gulay. Sarap. Wala na, yun na yun. Okay? Ngayon, ang ilalagay natin, of course, ay ang ating repolyo. Actually, pwede din dito pechay. Nagkataon lang na repolyo pinabili ko kay tatay kasi yung kalahating repolyo magpapansit ako bukas. So, alam na ninyo, nagtitipid tayo. So, pwede natin i-recycle lahat ng ating mga ingredients gagawin natin. So, para hindi matapon, para hindi naman nakakasawa na para ito lang. So, yung kalahati, gawin naman nating ibang ulam. So, this will take around mga 5 minutes. Tapos, pag naluto na repolyo, pwede na tayong kumain. Yes! And that's our dish. Our pesang manok with our miso, shall we call it sausawan on the side. Okay. This is a very, very healthy dish. Very comforting, very Filipino. Alam mo naman tayo, mga Pilipino mahilig sa sabaw. So, kalahating manok lang ang linuto ko. Kasi yung kalahating manok, bukas, ibang putahe naman. So, that's another tip for you. Pag ako namamalengke, apportion ko na yan. Ito, gagawin kong ganito. Ito, gagawin kong ganito. Bilang dadalawa lang naman kami ni tatay na usually nandito sa bahay pag wala yung aking anak. Anyway, thank you very much once again at sinaluhan niyo ako sa aking paghahanda ng isa na namang QLAM sa ating kusina. And like before, please, tulungan niyo naman ako para lumaki pa yung ating community. Pagkalat po ninyo, kung nagugustuhan ninyo, nakikita nyo dito, please share away so that they are aware that we are doing this kind of thing at para madalaw naman po nila ang ating channel para maging mas marami pa po tayong magagawang recipe para sa inyo. So like, comment, share, subscribe, send stars, whatever it is.
gusto ko magpasalamat sa mga nagpapadala ng mga sulat o yung mga artwork na natutuwa sila sa vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shella, if you're watching, hello, thank you. Para din po sa inyo, as I said, ipagkalat po ninyo ito dahil alam po ninyo, dito sa ating kusina, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit wala tayong dating. Sa hirap ng buhay ngayon, magsama-sama tayo, okay? Continue writing and tell me what you want na lulutuin ko if there's anything that you need help with in terms of your cooking. Kaya lang huwag magtatampo kung hindi ko kaagad kayo masagot dahil syempre, ang lola marami ding ibang ginagawa. But rest assured that every free time that I get bago ako matulog, binabasa ko lahat ng mga messages ninyo and ako yung natutuwa because ang ganda-ganda ng response ninyo. Alam niyo ang gusto ko sa inyo bago ako magpaalam, you're very polite. You know, as a community, wala akong masyadong problema sa mga bashers or whatever, and I thank you for that. Parang, kung meron man, may one or two, pero hindi na makatulad ng iba na talagang, aray ko, ang sasakit magsalita. So, I'm really proud of my Cusinatics. So, as before, sige lang, kakain na kami ni tatay, nagugutom na. O sige, I'll see you soon, okay? Pack up! Dahil patawag na si tatay, kamuluto na yung pesa.